Tanggalan natin ng konting mga damo at tingnan natin kung ilan yung magagawa natin dito sa copper tone natin. Napakaganda. So pasilip ko lang sa inyo yan, ano. Tapos may baby na rin. Ganyan lang, no, papaluwagin lang. Pero pwede kayong gumamit ng kasangkapan. Ito yung sinabi lang, pwede kayong gumamit ng pero ako kasi ganyan, ginaganyan ko na lang yan. Hello everyone, this is Hermes Sinabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating channel. And for today's video, ano nga ba ang gagawin natin? Nandito tayo ngayon sa ating snake plants collections, pero meron tayong paparamihin na isang variety ng snake plants na talagang kakaiba. At ano ba to? Marahil yung iba sa inyo meron na ito, pero yung iba naman dream plants ito, no? At ano nga ba yan? Malaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa rin ba kayo sa mga nahihilig sa mga snake plants? At meron na rin ba kayong iba't ibang varieties? Ngayon may papakilala ko sa inyo na snake plants na talaga namang kakaiba yung itsura niya, no? At ito nga, yung aking alaga na ganito, talaga pong nagkaroon na ng malaking suloy at pwedeng-pwede na siyang i-divide, ano? Dahil siksika na sa paso. Ito yung pong copper tone na snake plants. Yung copper tone po na yan, makikita nyo ang kanyang itsura, kakaiba sa mga snake plants na nakikita natin, kulay green, kulay yellow, pero ito may touch ng brown yung kulay. Samahan nyo ako, puntahan natin yung copper tone natin, tapos padamihin natin. So ayan, kukuhanin na natin yung ating copper tone. Ayan, kitang kita nyo naman kung ano yung kakaiba dito. Ayan siya. Look, yung kakaiba. Kuhanin na muna natin ito. Tapos papakita ko sa inyo ng malapitan. Ang laki na nito. At grabe na yung mga dahon, ano. So, lagay muna natin dito yan. Tanggalan natin ng konting mga damo. At tingnan natin kung ilan yung magagawa natin dito sa copper tone natin. Ayan yan po yung itsura niya. Actually, yung color niya po parang ma-pink-pink yung kulay, no? Parang metallic yung kulay niya na mamula-mula. Tapos ito naman may white, no? Kapag ganyan po yung kanyang variegations, no? Pero kakaiba po itong snake plants na to, kasi pag nakita nyo po siya, akalain nyo talaga na medyo dark at hindi snake plants ito, no? Pero base naman po doon sa kanyang structure, may mga ganyang snake plants po, ano, na talagang upward yung kanyang pagkakatayo, tas merong tulis dun sa kanya ng dulo ng dahon, ano. At ito po napaka ganda dahil kakaiba, no. Parang sa tingin natin yung parang tiger look yung kanyang mga pinakadakon, yung pinaka design, no. Pero pag nakita nyo po ng malapitan, ganyan siya, oh, yung kulay niya. Ganyan, oh. Diba? Napakaganda. And ito po, napaka-hard din po, ano. Kakaiba rin do sa mga ordinaryong snake plants na malalambot. Ito parang yung sa Sansevieria style na mga hard na snake plants yung datingan niya, no. Meron siyang outline na kulay brown dun sa kanyang gilid. Tapos, makita nyo na yung kanyang dulo, ayan po, yung matulis, ano. Pero sabi ko nga, itong mga ganito, marami na rin ang meron, no? At yung iba naman, ito yung hinahanap dahil bihira po dun sa mga nagtitinda ng snake plants yung merong ganito, no, na copper tone. Pero ito madali lang padamihin, through division of roots, sa pagitan ng pops na umusbong, yung suloy na tinatawag. Bibiyakin lang natin yan, tapos ayan, mapaparami na sila. So bago yan, pakita ko muna sa inyo dahil meron pong variegated na ganito, no. At pasilip ko sa inyo at tingnan natin, kasi meron na rin yung anak, pero is-separate natin ang video yung pag popropagate sa kanya. Tara, samahan nyo ko. Ang ganda rin. Maniwala kayo sa hindi, meron pong variegated form. Narito naman yung aking variegated form na copper tone na talagang napakaganda.
So pasilip ko lang sa inyo yan, ano. Tapos may baby na rin yan. Pinapalaki-laki ko lang yan. Tapos gagawa tayo ng separate video. Kasi tingnan nyo, hindi pa kitang-kita yung variations dun sa anak, ano. Pero eventually po yan, paglaki niyan, lalabas din po yan yung variation niya, no. Pero ang ganda, no. So yan muna. Tapos balikan na natin yung ating ipopropagate na copper tone. So mag-start na tayo mag-propagate and baklasin na natin tong isa na to, yung ating copper tone. Ganyan lang naman yung pagbaklas niyan. Yan. Maluwag naman po ito kasi yung lupa na ginamit natin is NDP soil mix. Maliban na lang kung yung kanyang ugat talagang salikop na, no, katulad nito. Yan, nabubunot-bunot na. Yan lang, no, papaluwagin lang. Pero pwede kayong gumamit ng kasangkapan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya medyo tayo nahirapan dahil nagbuo-buo na po yung kanyang pinaka soil. Pero malalagas din po yan kasi yung roots niya po, ayan, nakaikot na, no. Ibig sabihin lang po niyan, healthy yung inyong plants. So ayan, lagay muna natin yan dyan. Ayan, dito natin patuloyin yung kanyang lupa. Yan, para makita natin yung roots. Tingnan nyo naman yung roots, nagbilot na siya. Ibig sabihin yan, sobrang healthy, no, ang ating plant. So ang gagawin lang natin is i-divide natin. Yan, unahin natin to. Makakuha tayo ng isa. Yan. Diba? Meron tayong isa. Tapos ito, pwede rin natin i-divide itong isa na to. Yan. Medyo maano lang, pwede kayong gumamit ng din, pero ako kasi ganyan, ginaganyan ko na lang yan. Mabilis lang din naman. Diba? So yan, pwede kayong gumamit ng aloe vera dun sa kanyang pinaka pinagputulan, or pwede ring at is na lang, ano, hindi naman masyadong maarte ito. Pero kung kayo talagang gusto nyo ng safe, ilagay nyo ng aloe vera o kaya fungicide, no. Pero ako kasi sanay na ako ng ganyan and nag-work naman sa akin kahit hindi ko na nilalagyan, no. Healthy naman yung mga yan. So lagyan na natin ito ng potting mix. Ang ginamit ko po, kung mapapansin nyo po yung potting mix natin, marami siyang bato, no. Ayan, ayan, madami siyang bato, pamis, compost, pinaghalo-halo ko lang yan. And ayan, para siya ay karoon uli ng bagong suloy. Kapag kasi tinanggal nyo yan, tutubuan na naman yan ng bagong babies, no. Ganyan lang naman yung cycle nila sa pagpapadami nitong ating copper tone. So pag magagawa kayo ng potting mix, pwede kayong gumamit ng yan, ng compost, loam soil, ihahalo nyo doon sa pamis. Pwede yan sa mga snake plants, ano. Or kung gusto nyo naman ng ready to made, tanggalin natin yung mga ugat kasi sobrang dami ng ugat. Importante lang naman konting ugat, sila diyan na sila magparami, no. And magdi-develop naman yan kagad. So katulad nito, yan lang natin siya ng konti dyan, and lupog yung mga roots sa ating panibagong yan baby na copper tone. Yan, napunta na isa. And the last one, last but not the least, lagay muna natin ganyan yung ating para mahukay ito. Ito yung ating last snake plants. Ganyan lang natin yan dyan, and tatabunan natin. So yan, para kinulang pa tayo ng soil, and dagdagan na lang natin yan. Kukuha muna ako ng konti pang soil. So ayan, nalagyan ko na ng extra soil. So, ito dagdagan pa natin. So ganyan lang kabilis. Nakapagpadami na tayo, and ayan, nakatatlong paso tayo. Yung mother plant, tapos yung dalawa niyang baby na suloy. Ayan, napadami na natin, ano. So pakita ko sa inyo ng malapitan, pag-usapan natin kung paano to alagaan. So ito na yung kinalabasan, ano. Look, ito yung mother plant. So paano ba to alagaan? Pinakita ko naman sa inyo kanina yung lupa, kung ano yung gagamitin. Yan, tapos sa pagdidilig nito,
Kapag walang roots pa at pinropagate, huwag mo nang paulanan, ano. Pero kapag halimbawa mga ilang araw lang, 3 araw, pwede nyo na yan paulanan. Yung mga maliliit lang na pops, pero ito mga matured na itong mga to, pwede na yan. So pagdidilig, kapag nasa loob ng bahay, tuyo na ang lupa, tsaka po magdilig, ano. Pero pag nasa labas naman ng bahay, ulanin, arawin yan. Pag stable na okay lang yan, ano. At ang sunlight nito hindi masyadong maarte, kahit low light condition kayang-kaya niyan. Pero make sure lang po na nabibigyan sila ng 6 to 8 hours na sunlight, ano. Kung nasa loob naman po, lagay malapit sa bintana para nasinagan pa rin ng araw, or kung hindi po lagay sa malapit sa bintana, ilabas po paminsan-minsan, ano. Siguro paarawan nyo para po makatikim naman siya ng magandang sunlight, ano, kasi maganda rin naman sa kanyang kulay, ano. And mas maganda idilig water from the rain, no. Yung rainwater kasi nakakapagpakintab ng dahon, nakakapagpaalis ng mga insekto yan, at mas lumalaki at maganda sa roots ng plants, ano, yung mga rainwater. Pero kung wala naman po, use tap water, pero make sure na nagbaba na yung mga chlorine at fluoride, no. Kapag halimbawang nag-stack kayo ng tubig, pwede yan, pababain muna ng 24 hours yung inyong mga chlorine yan, o pwede na po yan, no, ipandilig kung gusto nyo lang naman na mas magandang halaman ang maproduce nyo at maalagaan nyo, no. So yan lang naman. And ito hindi maarte, katulad ng mga snake plants, hindi masyadong alagain. Sabi ko nga sa inyo, hardy yung lahi nitong mga copper tone. At kung kayo mga hindi nabubuhay na halaman, tiyak ko mabubuhay sa inyo tong mga ganitong klase ng halaman, ano. Kaya mag-alaga kayo nito. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog, and napanood nyo na yung tungkol dito sa copper tone na snake plants, no. At I hope meron kayo nito, no, itong metallic na copper tone na to. At maganda siyang ipang display, at isang uri ng snake plants na talaga namang magbibigay ng dagdag na kagandahan sa inyong garden. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po itong usapan, plants and gardening tungkol sa mga snake plants, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermie Mizunawa or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Mizunawa nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!